Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Patunay dyan ang naitalang pagtaas sa gross domestic product ng bansa na nasa 5.2% nitong ikatlong bahagi ng taon. Si Quenzel Bucobo ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Alan, base sa datos na ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.2% growth ang naitalang paglago ng Philippine Gross Domestic Product sa third quarter ng 2024. Mayroon ding pagtaas ang gross national income na 6.8% at net primary income na may 19.3%. Sa ginanap na press conference ng Philippine Statistics Authority kanina, ipinaliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang average GDP growth sa unang tatlong quarters ngayong taon ay 5.8%. Malapit na raw ito sa inaasahang 6 to 7% growth rate ng ahensya. Isa sa mga dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ngayon ay ang mga sakunang kinaharap natin tulad ng oil spill nitong Hulyo, El Nino season at mga nagdaang bagyo na nakaapekto sa produksyon ng ating agrikultura at paghinto ng ilang mga local services. Ganun pa man, binigyang diin ni Secretary Balisacan na nananatili pa rin tayong isa sa mga fastest growing economies sa buong Asia. The countries that have reported that their third quarter GDP growth rates will remain one of the fastest growing Asian economies. We follow Vietnam, which posted a 7.4% growth rate, and are ahead of Indonesia with 4.9%, China 4.6%, and Singapore 4.1%. Kung titignan ang taon-taong datos ng GDP rate ng bansa, makikitang tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng ating ekonomiya. Ang mga pangunahing nagtulak nito ngayon ay ang industriya ng wholesale and retail trade na nag-ambag ng 1.1 percentage points sa GDP. Sinundan nito ng financial and insurance activities na may 0.9 percentage point, construction na may 0.63 percentage point at iba pa. Nagtala rin ng pagtaas sa dalawang malaking sektor ng ating ekonomiya. Mayroong 5% year-on-year growth sa ating industriya at 6.3% naman sa services. Sa kabila ng magandang datos, patuloy pa rin daw ang pagkilos para mapataas ng kasalukuyang administrasyon ang ating ekonomiya. Sa pamamagitan yan ng pagpapaganda ng ating turismo, pag-invest sa ating teknolohiya, implementasyon ng ease of doing business, palakasin ang ating labor workforce at marami pang iba. Yan muna ang latest dito sa PSA. Alan? Maraming salamat, Quenzel Bucobo.